ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, ang oras 5 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ikwento mo sa mundo ang iyong gawa para ang iba ay kumilos at magkusa, dahil ang lahat naman ay may talino. Ipaliwanag kung bakit dapat magbago, magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa sa pagtutulungan. Bigat ay gagaan, pagkakaisa ang kailangan ng bayan. Ipunin natin ang lakas, bawat bisig ay pag-isahin. Kumilos tayo lahat para sa isa lang mithiin, dahil dapat tayong lahat ay magkaisa para sa isa. Advokasya, advokasya, ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya, ko'y dapat ninyong gawin. Advokasya, ko'y dapat din may bago. Magandang umaga, Sabado muli, 16 sa buwan ng Mayo. Samahan niyo kami sa programang Advokasya. Kami po ang inyong makasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. Maulang umaga, partner. Ito naman si Tina Nolasco. Maulan at takbuhan sila lang takbuhan. Literal na tumatakbo. Oo, Meron mo may kasing fun fun run dito na naman sa palibot ng MBC. At mabuti nung napaga ako, hindi napag-staran ako. Correct. Sinasarap pala yan kapag nagtatakbuhan. Oo, parang bagong-bago. Buti na lang ang aga mo, partner. Dahil alas 2 pa lang, alauna pa lang. Kung hindi pa rin ako napaga lang gano'n. Ako'y naipit ka na-lockdown. Baka tumatakbo ka na rin. Anyway, maulan na at ito na yung sinasabi natin, partner, yung Agua de Mayo. Diba? Sana nga dahil nakakapangamba yung banta naman ng El Nino sa mga pananim. Alam mo ba yan, Agua de Mayo? Dahil lang Mayo ay buwan ng tag-ulan, di ba? Dahil yung ulan galing sa tuwing Mayo, yan ba yun? Kasi, ganon. Yung mga kasabihan ng mga, may kasabihan nga kapag raw yung unang ulan sa buwan ng Mayo, maligo ka raw dyan at may hatid na kung ano man. Oo, nakakapag-heal daw ng mga sugat or ano mga paniniwala. Pero sigurado doon, marerefresh ka. Kasi kung mainit, di ba? Yung panahon ng tag-init, nandyan yung mga puntahan sa mga resort, beaches, mga ilog, mga sapa, at kung ano-ano pang paliguan, kahit dyan lang sa labas ng bahay. Yes. Diba? Kahit nga iba, nandyan sa Manila Bay Oo nga. Oo, kahit marumi. Dapat mag-iingat. Yung mga, di ba, yung kasiyahan, minsan na pupunta sa kalungkutan. Di ba? Yan, correct. Kaya merong mga manggagawang nag-outing. Nakaranas ka na ba yan? Ako nakaranas na isang company outing namin na meron kami isang kasamahan na nalunod. Naku, oo. Awa ng Diyos ay nakasurvive. Buti naman. Pwede natin pag-usapan yan, partner. Kasi next time. Oo. Pagka... Yung related ba yan?
Yan okay. ba ay sakop ng benepisyo Yun. bilang isang manggagawa na yan, nag-outing, okay. nagkaroon ng ganyang pangyayari na Aksidente. Oo. Yung papasok mula bahay Yan. papunta ng opisina, may nangyari along the way. Or ganun din yung pauwi. Yan. Yung diretso pauwi ha. Mm-mm. Yan, pag-usapan natin yan ngayon at Sige nga. makakasama natin mula sa Employees Compensation Commission, ang kanilang information officer 4. Nandiyan na ba siya? Nandiyan na. Yan ba? Si Yan ba yung Mr. batang-batang Alvin Garcia. Yan, nandiyan na siya. Oo. Si Mr. Alvin Garcia. Good morning, Alvin. Yan po siya via Zoom. Magandang umaga, Sir Bong at Ma'am Tina. Salamat sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga sa inyong programa. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng advokasya Una, sa program po. kaalaman ng mga tagapakinig, at ano ba ang ECC? Huwag kayo malilito ha. ECC po ito. Iba yung ICC ha. Oo. Ayan. Ano po ang ECC, Alvin? Yes, Sir Bong. Ang Employees Compensation Commission or ECC, kami po ay government corporation at kami po ay attached agency ng Department of Labor and Employment for policy coordination and guidance. Ang mandato po ng aming opisina ay ipatupad yung tinatawag po natin na Employees Compensation Program or EC program. Ito po ay programa ng gobyerno na nagbibigay ng benepisyo at serbisyo sa lahat ng manggagawang nagkasakit, na-aksidente or worse, namatay ng dahil sa trabaho. So under kayo ng Department of Labor and Dole. Employment. Hindi pala ng SSS. Iba pala yan. Iba pa yun. Dole. So, paggawa. Tama, Ma'am Tina, Sir Bong. Isa rin kaming social security institution ng bansa po natin. Kahanay natin siya ng SSS, GSIS, PhilHealth at Pag-ibig po. So, pero ang isang manggagawa ay kinakaltasan ng pera niya sa sweldo niya para sa programa? Sa programa ng ECC? Okay. Pagdating po sa programa natin, sa EC program, ito po yung kaibahan natin sa ibang social security institutions kasi kay ECC, employer-based contribution lamang po tayo. Ibig sabihin, hindi po kinakaltasan or hindi nagbabayad yung mga empleyado natin para sa programa po natin. Responsibilidad ng mga employers natin na sila po yung magbayad para sa mga empleyado nila para sa EC program po. Oo, hindi ito ay kinakaltas sa sahod ng manggagawa. At nadadaya yung kanilang mga kausap ko na naman, di ba? Hindi bakit, lang, partner? Di ba hindi lang SSS yung hindi pa inihulog sa kanila. So yung kanilang contribution ng sagot dapat ng employer to the commission, Employees Compensation Commission, ay nawawala rin pala, no? Na ganun. Naku po. Paano Tama, Sir Bong. Kasi parang prerequisite ng SSS para maging covered member ng ECC pagdating sa private sector at GSIS naman pagdating sa public sector, Sir Bong, Ma'am Tina. So both public and sino private. na yung mga dapat ma-cover ng ECC? So mas madali, easy lang, di ba? Kasi employees compensation program. Tama, Sir Bong. Yes po. Pagdating sa mga covered members po natin, covered natin pareho, private and public sector employees po natin. Sa public sector, Sir Bong, Ma'am Tina, kasama dyan lahat ng mandatory members ng GSIS. Kasama rin po yung mga uniform personnel natin, yung mga kasamahan natin sa AFP, PNP, Philippine Coast Guard, PJMP, BFP. Linawin lang natin, Sir Bong, Ma'am Tina, kasi sa karamihan sa mga uniform personnel natin, nakala hindi sila covered ng ECC kasi hindi sila connected na sa GSIS. So yun yung nililinaw natin sa mga uniform personnel. Na kahit wala na sila sa GSIS, sa programa po ni ECC, sa batas ni ECC, covered pa rin po natin sila. Pagdating naman po sa private sector, lahat po ng mandatory members ng SSS, kasama po dyan yung mga self-employed natin, mga C-based OFWs, at maging yung mga kasambahays po natin, covered po sila ng programa po natin. Going back to yun nga yung partner. hindi nalalaman yan ng mga covered Filipinos working overseas, yan yung sinabi mga niya, OFW sea-based or covered din land-based. yan.
Yung Oo. mga kasambahay pala, no? Oo. Going back sa binabanggit kanina, partner ni Sir Alvin, yung mga benefits. Sige nga, para sa kaalaman ng publiko. Protection at Oo. mga benefits ba na... Ano ito, isa-isahin natin. Unahin natin yung medical, pinakamahalaga Oo. sa lahat ng benefits na ito para sa kalusugan ng ating mga kababayan namin. Maging kami, dahil empleyado rin kami. Ano ang benefits na ito? Yes po, tama kayo, Ma'am Tina. Covered namin kayo kasi sabi ko kayo na halos lahat or lahat ng manggagawa natin covered ng programa po natin. At kaya natutuwa kami na iniimbitan kami sa mga ganitong klaseng programa para mailapit, mabanggit natin at ma-inform yung mga tagapakinig natin na may Employees Compensation Commission, na may EC program na pwedeng hingan at lapitan ng tulong just in case may mangyari sa atin nang dahil sa trabaho po natin. Okay? Pagdating po sa mga benefits natin, yung nabanggit ni Ma'am Tina kanina, yung medical benefits natin, may tinatawag tayo na medical reimbursement. Okay? So yung medical reimbursement natin, ito yung mga out-of-pocket expenses na natin. Ibig sabihin, less PhilHealth, less HMO kung meron tayo. Yung natira doon na mismong tayo yung gumastos, tayo mismo yung naglabas ng pera, pwede pong i-file for medical reimbursement po yan sa programa po ni ECC. In fact, si ECC, ang may medical reimbursement lamang po at ECC yung pinafile na medical reimbursement pagdating kay SSS at kay GSIS po. Pagdating sa medical reimbursement po natin, ang batting average rate po natin is 30 to 60% of the actual out-of-pocket expenses ng mga empleyado po natin or employer kung sila po mismo yung gumastos. Pati po yung mga medicines, binibigay po natin yan according sa mga partners natin sa mga systems is 100% yung reimbursement natin pagdating sa mga medicines po natin. Oo, paano ang proseso? Oo, at saka anong limitasyon, di ba? At yung araw, Sige. dahil meron akong case partner, yung Kung actually sa dapat brother kailan ko, mag-file. Oo. C-base siya, nakalimutan namin yung ECC. Dahil nga yung paghahabol doon sa kanyang employer, ang inuna hanggang nasampa priority. na case, nakalimutan na. Sabi ko, dapat yun pala isang nagawa natin. Baka nag-lapse na yung Masyado panahon. nang matagal. Diba? Oo. Inabot Hanggang na ng kailan isang taon. pwede at paano yung pag-file? Sige po. Pagdating sa prescriptive period, Ma'am Tina, Sir Bong, 3 taon po yung prescription po natin baka pagdating aabot sa pa. filing ng EC benefits. Yes po. So kung may mga cases tayo, kung may mga work-related contingencies tayo na nangyari for the past 2 to 3 years, pwede pa pong maihabol. Just in case hindi pa na-proseso, hindi pa na-file yung EC claim ng mga workers po natin. So ganun katagal yung prescriptive period po natin pagdating sa filing ng ECC. Sir Bong, Ma'am Ang Tina. galing naman. Alam mo, kami Pwede pa pala eh. Pwede pa ihabol kami, yan. well-informed na kahit papano, pero meron pa pala kami natututunan. kulang. How much more yung napakaraming employee at yung mga employer na siguro ito iba employer talagang hindi mo pwede sabihin hindi nila alam, hindi nila ginagawa, di ba? So 3 taon from that time na nangyari. So, yung sakit mo, halimbawa, kung pagbabasihan natin yung medical benefits, Sir in Alvin. case, hindi naman nagbabad yung employer. Alam niyo naman, merong mga nananadyang employer na Paano yun? hindi alam, pero tumatakas lang sa pananagutan. Ano ang pananagutan niya? And kayo ba ang magpa-file ng reklamo or the employee? Pagdating po sa mga employers natin na delinquente, magbayad ng mga contribution sa mga systems po natin. Sa batas po ni ECC, kahit na may mga ganong cases or situations tayo, sa parte ng employer, yung mga employees po natin na nakakaranas ng mga work-related contingencies, hindi po sila tinatanggalan ng karapatan na mag-file at mag-claim ng mga benepisyo sa ilalim ng programa po natin. Of course, just in case mapatunayan na delinquent yung contributions ng mga employers natin or hindi talaga mismo nagbabayad, okay, may mga karampatang penalties po yan na naayon or nasa batas po natin. Pagdating naman po kung sino yung magpa-file, ang ginagawa po natin usually is si worker, tinutulungan po natin sa Department of Labor and Employment, sa DOLE at sa SSS para mailapit yung case po nila. May criminal ba doon sa batas niyan? May criminal liability yung employer? Kasi administrative, sigurado meron na. Sa ilalim po ng ECC sa programa po natin, wala naman po mga corresponding penalties po yung mga
ini-impose po natin kapag may mga pagkakataon na hindi sila sumusunod or hindi naayon sa batas po ng programa natin, yung pagpapatupad ng mga polisiyan nila sa kanilang mga kumpanya po. Actually, maliban, Sir Pong Mamtina, sa delinquent na pagbabayad ng contribution, kahit yung pag-maintain ng mga safety devices, yan po, kapag napagnayan na walang mga safety devices or hindi nagpo-provide ng PPEs, yung mga employers natin para sa mga empleyado nila, lalo na kung risky yung working conditions or working environment ng mga workers natin, may karampatang penalty din po yan. So, mabanggit ko na rin, Sir Bong, occupational hazard, di ba? Yung kasama pala yun, dapat Binabantayan nakikita yun. Tama po, Sir Bong Mapina. Partner natin dyan ang Occupational Safety and Health Center. Sila rin po yung tumatayong research arm ng opisina natin, ng komisyon po natin. So sila dapat ay nag-inspect, di ba, ng mga offices. Ano ba, yearly, monthly ang inspection? Pabrika. Ang inspection naman po ay, yes po, ang inspection naman po ay nasa Department of Labor and Employment. Sa DOLE, okay. Speaking of hazard, the partner, kanina nga bago tayo magsimula napag-usapan na natin yung paano kapag yung pauwi. Pauwi na. Papasok na empleyado, sakop ba? Alimbawa na aksidente siya. Yes po. So may 8 instances tayo na tinitignan pagdating sa mga work-related injuries or accidents ng mga empleyado po natin. Kabilang dyan, yung napag-uusapan po natin kanina, yung going to or coming from work. So kung yung empleyado natin papunta o pauwi galing sa trabaho at may aksidente na nangyari po sa kanya, covered po yun ng program natin. Entitled siya na makapag-file, makapag-claim ng easy benefits. Pero i-highlight ko lang po, yung nabanggit ni Sir Bong kanina, dapat diretso bahay, opisina, opisina, bahay lamang yung naging ruta ng empleyado po natin. Dapat hindi substantial. Kung may deviation man, dapat hindi substantial para pumasok pa rin po sa programa po natin. May investigation yan. Mga bata pa kayo, pero kung maalala nyo, isang malaking kumpanya ng inumin, nangyari sa kanya yan. Nasaksak siya, pero pauwi, pero dumaan. At sa isang inuman. Okay. At yun, na-highlight ito dahil yung ganong, may dinaanan ka na Iba na yun. Iba na. Hindi dapat diretso uwi. Habang nasa biyahe, nangyari yun. Siguro, dahil nalalaman niya ang ganon, final niya. Pero paano kung bumili lang? May bumili, alimbawa, sa isang convenience store, may binili bago dumiretso pa uwi. Valid bang reason yon, Sir Alvin? Kung dumaan lang po sa convenience store, halimbawa, bumili lang ng tubig habang pauwi at hindi naman siya along the route pa rin nung employee natin, yung dinaanan niya na convenience store. Mga ganun po. Simple deviation lang naman yun. So, kadalasan pumapasok pa rin po yun sa programa po natin. Ibang usapan naman, halimbawa, kung market yung pinuntahan niya at namalengke na siya. So, pag mga ganun po, personal activity na talaga yun. Pero, yes po. Ito, para lang din sa kaalaman ng tagapakinig natin. Papunta kami ng site dahil yung main office namin nasa town proper. Okay. Papunta na kami sa site sa bundok. Actually, nangyari. Nag-stop over kami sa restaurant na paborito namin kinakainan na food poison ako. Ako mismo. Paano yun? Paano yun? Yes po, food poisoning, tapos work-related naman yung pagpunta doon sa restaurant natin kasi may on-site na visitation tayo or may on-site activity tayo, covered pa rin po yung mga ganong cases po natin. Pwede mag-file I was covered. ng easy benefits. Lahat. Nadala ako sa magandang hospital at binayaran ako. Nangyari sa'yo talaga It happened to me. Kaya, pero, hindi ko alam yon na meron palang employee nalaman mo na lang after mangyari sa'yo. Yun nga. Tsaka yung nagbasa-basa na ako. Kasi lahat naman ang karamihan ng mga employee, it's only the SSS na pinupuntahan dyan, di ba? Kung meron kang coverage ng HMO and kung yung company mo ay generous enough na sige covered paggagamot namin kayo. Eto at naman, doon mo lang malalaman. Eto partner, dahil usong-uso to ngayon lalo nung pandemic. Ang work from home. Paano naman yung mga naka-work from home? Halimbawa, sa loob ng bahay mismo. Paano yun? At yung mga halimbawa, business trip. Paano yun? Okay, pagdating naman sa mga work from home na mga workers po natin, actually ang opisina po natin naglabas ng polisiya
if I remember it correctly, 2021 or 2022, nung naglabas po tayo ng polisiya, na kino-cover na natin yung mga work-related accidents or injuries ng mga workers natin na naka-work from home setup po. So kung sa ngayon po medyo limited lang sa mga injuries or accidents yung coverage natin pagdating sa mga work from home employees po natin. Importante lamang of course na may polisiya, may dokumento tayo na nagpapatunay na yun po yung setup natin sa kumpanya natin. Inaalaw tayo na mag work from home. Tapos pagdating dun sa accident or injury na natamo natin habang nasa bahay po tayo, importante lang yung mga incident reports, halimbawa kung kailangan ng police report or barangay report, yan po inihingi natin para mapatunayan lang na work-related yung nangyaring aksidente or yung injury na natamo po natin. Okay. Sayaw natin mangyayari yan. Itong isang scenario naman, practice ng team basketball after office. O kaya Pero may sayaw sa Christmas party. Yung pinapractice ay para sa event na basketball or sports at activities ng isang company, pero after office nagpa-practice, may na-injured. Yan. Is it covered? Yes po, kasama pa rin po yan. Parte yan ng mga company-sponsored activities na instance po natin. So any company-sponsored activities such as yung binabanggit po natin, kung may sports fest, yung kumpanya, tapos kailangan mag-ensayo ng mga employees po nila na sasali sa patimpalak na yon, at may nangyari habang nagpa-practice sila or yung mismong laro nila, may nangyari sa kanila. Covered pa rin po yun ng programa po natin. Balikan ko lang din, Sir Bong, yung nabanggit po kanina. Total, pinag-uusapan na natin yung company-sponsored activities. Yung mga team building natin, kung may mangyari sa mga workers po natin, covered din po yan ng programa po natin. As long as walang notorious negligence dun sa parte ng employee po natin. So, kino-cover po natin yung mga ganong klaseng aksidente. Yung nalasing. Ayan yung partner, tatanungin ko nga sana. Paano? Kasi sinabi notorious nagkaroon na ng masamang effect. Talagang pinagbigyan naman. Sinabi, sige, mag-inom. Let's team celebrate. Building may party yan Pero tumama sa kanyang katawan yung effect, whether it's sobra or na uminom lang siya ng tama. Yan. Is it covered? Sa ngayon po, kapag may intoxication sa parte ng employee po natin, hindi po siya pumapasok sa programa po natin sa ngayon. Kasi ang intoxication, kasama dyan yung notorious negligence at willful intent to injure oneself or another. Ito yung mga tinatawag natin na accepting circumstances. So, any of these, kapag present po dun sa claim natin, mataas yung chances na ma-deny po yung claim po natin. But again, it's subject for further investigation or evaluation ng mga evaluators po natin sa mga systems natin. Yeah, Dadaan talaga sa proseso. Sa mga kabubukas pa lamang po, nakakausap natin si Mr. Alvin Garcia, Information Officer 4 ng Employees Compensation Commission. So, marami tayong malalaman dito kasi napakarami, napakasiksik partner. Kailangan talaga malawak ang inyong information dissemination campaign. Ano? Dahil even kami na, I know that na-amaze sa meron talagang ECC kasi nga, hanggat hindi nagagamit at yun na nga, hindi may mga nangyari, ito lang sa kapatid ko, now we know na may habol pa tayo kasi 3 years from the time na nangyari at nagka-claim ka sana, hindi kayo nagkasundo, napunta na tuloy sa labor case at siya ka sa AC base. So baka may mga nakikinig na gano'n ang sitwasyon din. Ito at alamin lang natin yung mga karapatan. Teka, ito, yung mga beneficiary ng worker, is it gaano ka-extend ito? Pagdating sa mga benepisyo po ni ECC, isa lang po yung medical reimbursement na nabanggit po kanina na pwedeng ma-avail po sa programa po natin. In fact, sa private sector po, may tinatawag tayo na double compensation or double recovery of benefits. Ibig sabihin, kapag work-related yung nangyari sa atin, on top of your SSS benefits, may EC benefits po tayo na pwedeng makuha pa. Yes po. Yung mga benefits na pinag-uusapan po natin dito is una, yung sickness or disability benefits. So pagdating po sa sickness or disability benefits, may tatlong klase po nito. Yung
temporary total, permanent partial, at permanent total disability benefits po. At kada disability benefit, may karampatang benepisyo po tayo na ibinibigay sa mga workers po natin or sa mga beneficiaries po nila. Kasunod po niyan yung medical reimbursement po natin. So yung medical reimbursement, na ipoproseso po natin yan kapag nakapag-file na po tayo ng sickness or disability benefits po natin. Maliban po dyan, meron din tayong tinatawag na carer's allowance. So yung carer's allowance, binibigay po natin siya sa mga workers natin na nagkakaroon ng permanent total disability po. Meron din po si ECC na death and funeral benefits. Isa ito actually sa mga benepisyo na Sir talagang Alvin. gusto nating Related. Follow up muna dun sa allowance. Oo. Yes Magkano po. ang allowance? Monthly ba ito matatanggap? Yearly Hanggang ng mga kailan, oo. permanente at pansamantalang mga disabled patient or employee? Sige po, klaruhin lang natin, Ma'am Tina, Sir Bong. Yung carer's allowance natin, ibinibigay po siya sa mga workers natin na nagpo-fall under permanent total disability. So ito po ay Total. accessory Permanent benefit total. lamang nung mismong permanent total disability benefit ng worker po natin. So yung worker po natin na nagpo-fall under PTD or permanent total disability, lifetime pension po kadalasan yung nakukuha po nila. Depende of course sa naging contribution nila at kung gaano kahaba yung naging contribution nila sa system po natin. Yung carer's allowance po natin, it's 1,000 pesos per month po ngayon. So again, accessory benefit lamang po siya na pwedeng ibigay ng worker natin dun sa taong tumutulong po sa kanya. Okay, clear. So, kailan nag-uumpisa ang coverage ng isang empleyado? Yung date of contingency po mismo yung titignan po natin, Sir Bong. Ma'am Tina, pagdating sa start of releasing ng benefits po ng mga workers natin. Pero yung sa tanong ni Sir Bong, kailan nag-start yung coverage ng mga workers po natin, unang araw pa lang sa trabaho, covered na po yung mga workers po natin. Kailangan pala talaga dito, Mr. Alvin, mahigpit ang Employees Compensation Commission na check kung itong mga employer sumusunod. Dahil malaki ito, di ba? Imagine, 3 years ang prescriptive period. At sino bang gusto, di ba, na mangyari? Minsan talagang nangyayari, hindi inaasahan. Yun lang, madulas ka lang, di ba? Yes. Like may mga panahon na nagkakaroon ng mga power interruption. So anong kailangan? Hindi ka mag-elevator, mag-stairs tayo, nadulas ka doon sa stairs. Pwedeng mangyari, di ba? Hindi natin masasabi ang Kahit aksidente. yung mga drill na yan, di ba? Nagkakaroon ng pagkamamadali. So, importante talaga to na ipinatutupad ng mga employer at alam dapat ng mga employees. At huwag kayong magmamalaki na meron namang gano'n di ba? Di ba? Correct. So, may limitasyon din naman, katulad ganyan. Hindi pala pwede. Kaya yung mga nagtitimbiling, okay, mag-ingat, wag magiinuman. Okay, pwede, pero wag sana lang maaksidente. Huwag magkakasakit, di ba? Oo. Well, anyway, partner, bitinin muna natin. Commercial break lang muna po tayo sa oras na 6:31 ng umaga. Magbabalik ang programang Advokasya. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya
ginagamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapal sa Charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik. Maulan ba? Balik tayo sa programang Advokasya. Muli kami po ang inyong nakakasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. At ako naman po si Tina Yan, Nolasco. yung mga basang-basa sa ulan, ha? Naku, magdala ng payong. Mag-ingat kayo at baka kayo hindi sanay. Nagbabad kayo sa init, babad kayo sa ulan. Pero yung mga runner dyan, sanay na yan eh. Na tumatakbo, umuulan. At kayang-kaya na ninyo yan. So, nakakausap po natin ang Information Officer 4 ng Employees Compensation Commission na si Mr. Alvin Garcia. Standby ka lang dyan, Alvin. At babati lang kami sa mga masugid naming tagapakinig. At teka, pasalamatan at punta natin ito si Miss Jovi Makapagal ng maraming salamat, Cabanatuan Miss City, Jovi. Nueva Ecija, isa ating katuwang Researcher. dito sa pagre-research. At sabi niya, ang ganda daw ng boses ng komanta ng advokasya. Yes, kilala natin yan. Kilala namin yun, Jovi. Si Consiglielo Ariola. ng Pagbilao, Quezon. Pwede po ba hiramin ang advokasya team song para sa Zumba? Pwede ba yun? Pang Zumba ba yun? Pang Zumba ba yun? Good morning daw. Tanong natin yung tatay kung papayag. At saka si Tina, di ba? Oo, di ba? Wala pa namang copyright yan. Tanungin natin yung singer at composer. Payag yun. Pumayag ka. Pang Zumba. Zumba. Anyway. Good morning kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Happy weekend raw. Happy weekend, Mayor Zani. Eto sa ating YouTube at Facebook, ang dami nang nagtatanong. Nako, Sir Alvin, ang daming gusto at naku-curious paano yan, paano nila ma-avail ang ganyang benefits, anong proseso, paano mag-apply mamaya. Ihimay-himayin pa natin ang mga detalyeng yan. Pero binabati ko muna si Chris Nalaza de Solo, Maridel Macaya Furukawa, si Cleto Corneo, si Zori Alfaro Dorde, si Margarita Guevara, si Jovita Arisgado, Randy Santisas, si Tita Cora Caburao, si Tita Lydia Evangelista, si Sister Dale Makawili, si Sister Susan Valentino, si Brother Manny Payumo, at ang aking nanay at tatay na listener natin, Nanay Cecilia at Tatay Agustino Lasco. Partner, sabi ni Nanang Ariol last week,
Hindi daw natin siya nabati pero okay lang daw kasi hindi na raw siya umabot sa pakikinig kasi may activity raw sila. Ngayon, babawi tayo. Babawi daw siya. Ayaw ko batiin si Kuyang Nanang Ariola. Ayoko. Ayun. At happy listening kay Judge Boyd Mapili at kay Engineer Mark Gonzales ng Dasmariñas, Cavite. At si Colonel Dingasik checking attendance. Asan si Heidi Gilangarin? Bagay, nakabukas naman daw lagi yung radyo nila. Si Mr. Noma Raynon at happy birthday daw kay Miles Paulino. Happy birthday, Miles. Happy birthday. Alam na ang handaan. Eto, si Anita Fernando, si Ronaldo Andres, si Teresita Atienza, si Gonzu Twins. Happy watching and listening. So, balik tayo sa kay Mr. Alvin Garcia. So, ano kanina pinagtatanong ni Mother Malu. Covered po ang government and ang private. Kasi talagang lahat naman to, employees, hindi naman sinabi doon, di ba? So, para sa kaalaman din lang ng lahat. Ano yung kaninang pinag-uusapan natin, partner, na itatanong natin kay Alvin uli? Etong partner, yung mga benefits nga ang napending natin, mga benefits, at tayo ay ang huli nating napag-usapan para sa mga late tuner sa ating mga viewers ay yung may mga temporary total disability at yung may permanent partial total disability. At yun nga, no, nabigyan tayo ng linaw doon sa mga benefits na yun. Saka ito, di ba, Mr. Alvin, hanggat employed lang, di ba? To be clear, kasi Sir Alvin. Iba yung SSS na merong aanihin dahil meron kang inihulog na parang savings dahil yan, ginagamit naman ng SSS yan, even ng GSIS, kumikita yan, so may dividendo. Tama, di ba, Alvin? Tama, Sir Bong, Ma'am Tina. So, yung mga active employees natin, sila talaga yung covered natin sa programa po natin. Pero, Sir Bong, Ma'am Tina, may mga pagkakataon ko minsan na yung mga retired employees natin nakakapag-claim pa rin ng programa natin. Wow. Ito yung mga cases na halimbawa nagkakaroon sila ng sakit na nakuha sa trabaho nila pero dahil 'di ba yung ibang sakit natin may latency period, hindi agad lumalabas, hindi agad nagma-manifest. So pag mga ganung cases po, pwede pa rin, posible pa rin na pumasok sila sa programa po natin. Pero yun nga, yung binabanggit ni Sir Bong kayo na wala pong retirement pension sa programa po natin. So lalo na yung mga nasa factory, ano? May mga effect yung chemical doon. Radiation. Paano naman yung mga self-employed, Sir Alvin? Yung mga self-employed, tulad po na nabanggit natin kanina, covered din po sila ng programa po natin. So, as long as self-employed member tayo ng SSS, pumapasok po tayo sa programa po natin. Siguro, Sir Bong, Ma'am Tina, klaruhin ko lang din. Yung dalawang systems kasi natin, SSS at GSIS, kasi dito nagkakaroon ng confusion sometimes. Sila po yung tinatawag po natin na administering agencies para sa programa po natin. Ibig sabihin, sila po yung nag-administer, sila yung namumulekta ng premium contributions mula sa mga employers natin. At the same time, sila rin po yung nagpoproseso ng mga main benefits ni ECC. So, kapag nag-file halimbawa ng SSS benefits at work-related yung nangyari po sa worker po natin, kailangan lang i-tick yung box halimbawa, sickness benefit ito kapag mag-online filing po tayo ng claim po natin para dalawang benepisyo agad, yung maproseso, ma-file ng worker po natin. Okay. So, ito, dapat gagawin ng employee din yung kanyang action. Huwag niyang asahan lang si employer. Oo. Di ba? Hindi pwedeng spoon-fed. Dahil alam mong meron, bahala ka na. Follow up, proseso. Diba? Oo. Sabi nga namin, napaka-importante na hindi lang yung employer yung may alam ng programa natin, dapat yung mga employees mismo. Inaalam po nila yung mga programa, yung mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Dapat maliban sa trabaho na ginagawa natin mismo, alamin po natin yung mga programa at ahensya na to. Kaya nga, partner, lagi kong sinasabi, yung mga ngayon, dahil napakapalad ng lahat, dahil available ang information, huwag lang kayo puro dun sa FB, TikTok, at kung punta kayo sa mga government agencies at check nyo yung mga programs na related sa'yo bilang employee or bilang parents, like nagpapaaral kayo. Ano ba yung mga, di ba? At yan, yung mga katulad nito. Yung website nila. Para hindi naman tayo account. puro na lang reklamo sa gobyerno. Sabi natin, walang ginagawa.